Ang topic ko po ngayong umaga ay may pamagat na how to have more time with God. So, most of us ay nakakaranas po na parang kulang yung isang araw natin, kulang yung mga gawain natin sa buong araw para kulang yung para magawa natin ng isang araw. May mga plano po tayo na hindi natin nagagawa or nasusunod na sa sobrang busy natin ay hindi na natin alam kung ano ba yung susunod natin na dapat gawin at para magawa natin yung mga bagay na dapat na mas importante. So, ang bawat isa po sa atin ay iba-iba yung mga challenges na nararanasan natin, pero iisa lang po yung nais natin na mangyari. It's to make the best use of our time and to have more time with God. So, kailangan natin pong matuto ng time management. What is time management? Time management is basically dividing and allocating your time wisely to do important tasks in a day. So, para matuto tayo kung paano ba magkaroon ng time management, ay meron po akong dalawang tips. Ang number one po is list our priorities. So, ano-ano nga po ba yung mga priorities natin sa ating buhay? Is it to focus on our career? Is it to have more time with our family, with friends? And is spending time with and serving God is one of our priorities? Hindi natin mamamanage ng maayos yung ating oras kung hindi natin alam kung ano para sa atin ang mga bagay na dapat nating bigyan ng importansya. Ang sabi nga po ni Miss Loli Dascal, isa po siyang leadership expert, to master time management is to set priorities among your goals. There is never enough time to do everything, but there is always enough time to do what is important. Tama nga naman, di ba? So, di naman po siguro tayo superhuman para magawa natin ang lahat sa isang araw. Siyempre, ang dapat nating malaman is kung ano ba yung mga importante. Yun po yung tip number one. Dapat tayong magkaroon ng listahan kung ano ang ating mga priority sa ating buhay. So, meron po akong nakita dito na nakalagay po dito, top 10 priorities in life. So, isa po siyang pyramid and nasa base or nasa foundation ng pyramid tas may iba-iba pong levels. Ang nasa base ay si God. So, kasama po dun yung Bible study, pagpe-pray, journal, church, leading, and serving others. And then sa mga may asawa naman po, ang next level ay ang kanilang mga asawa, which kasama po dito is to serve, love, inspire, date, and pray din po with husband or wife. And next level po is for kids, play, teach, listen, guide, train yung mga kids. And then next po is yung home. So, organize, host, strive, live. So, kasama na rin po dito siguro yung pagmakabuhayan. And next po yung family, friends, and blog. And then yourself, others, and earth. So, ang napansin ko po dito sa pyramid na to is hindi po siya, so halimbawa, ito po, no, nakalagay po sa base si God. Tapos, hindi po siya, after mo siyang i-priority, pag nagawa mo na yung mga bagay na dapat mong gawin, is matatapos na doon. Hindi po siya ganon. Bagus, continuous po yung communication natin kay God kasi nakalagay po dito sa every level ay merong pray. So, constant and continuous po yung communication natin dapat with God. So, yun po para sa akin, maganda po yun na ilagay po siya sa top priority and every level po na priority natin is kasama pa rin siya. And wag din po natin kakalimutan na may reminder din po sa Bible na matatagpuan sa Matthew 6 verse 33. Ang sabi po, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So kapag nalista na po natin yung ating mga priorities, ang next tip po is planning. Ayan.
tip number 2, planning. So, mahalaga din po ang ating pagpaplano kasi kung walang planning, pwedeng maging ganito po yung ating mangyari sa isang araw natin. So kung walang planning, syempre, sleep for 8 hours. So siguro gusto natin, kompleto yung tulog natin. Unahin natin yung pagtulog, 8 hours. Next po is pagkain. Syempre, ninanamnam po natin yung pagkain natin. Every meal, 30 minutes po yung ginagamit natin sa pagkain. So that is 1.5 hours. Next is personal hygiene, 30 minutes. Mabilis na po yata yun, yung 30 minutes na yun. And then work or study for 8 hours. And travel, 2 hours. Then entertainment, 2 hours. Then others, 2 hours. So dito pa lang po sa ganito, 24 hours na po yung nagamit. So ano pong kulang? Ano pong kulang dito sa timeline na to? Timetable na to. So wala po tayong oras with God kasi hindi po tayo nagplano. Hindi po natin pinlano yung isang araw natin. Kaya kung ano lang po yung makita natin na gawin, kung ano lang po yung nandyan, yun lang po yung gagawin natin. Tapos hindi rin po tayo nag-list ng priorities. Kaya ayan, ganyan po yung nangyari sa 24 hours natin is wala pong magulo siya kasi ganyan, 8 hours o hanggang sa pati po yung siguro other errands na to, siguro kung ano-ano lang po yung ginawa natin dito, 2 hours na po agad. Ang sabi po dito, planning our time is not about filling every moment with busy work, but rather organizing our time around what is important. So, sa pagpaplano po ng ating everyday schedule, yan, kailangan po nating mag-plan ng time para kay God, which includes prayer and Bible study. Next is with family and friends. It is to improve our relationship. Next, for work, because according po sa commandment is we need to work 6 days and then yung pang 7th day or yung Sabbath day, dapat para kay God na. Next, yung health, para magkaroon po tayo ng balanced diet, enough sleep, and exercise. Next is we need to plan also for our home, which is time for household chores and maintenance, and also for learning and rest and recreation. If ipaplan ahead po natin ang ating araw, and if gagawin po natin to ng consistently, eventually ay maa-adjust din po natin ang ating daily routine. At eventually, magiging habit din po natin ito. Ito po, gumawa po ako ng example, ng timetable na ito po sana yung gusto kong mangyari sa akin. So, una, syempre, nilist ko po yung priorities ko. Una, dapat magkaroon po ako ng time with God. So, nilagay ko po yan 1 hour, 30 minutes po pagising, 30 minutes bago matulog. Pero siguro pag sa iba, sa mga hindi na po nag-work or hindi po ganun ka-busy sa work is dapat dagdagan pa po nila to. So yun, naglagay po ako ng 1 hour. Next po is work. Yung work po kasi nasa office po ako ng 11 hours. Kaya yun po yung pinakamalaki sa isang araw po. Next po is break time or yung pag kumakain, kasama po dyan breakfast, lunch, dinner, 1 hour lang po. Then sleep. Gusto ko po kasi lagi kompleto yung tulog kasi kapag hindi, sigurado po sasakit po yung ulo ko kinabukasan. Kaya 8 hours po yung nilagay ko po sa sleep. And then travel time, 30 minutes lang po kasi malapit lang po ako sa office. And yung personal hygiene, 1 hour. Then family, others, 1 hour. And exercise po, 30 minutes. So yan po yung gusto kong mangyari. So, kapag gumawa po tayo ng timetable, hindi po to ibig sabihin na ginawa natin to ngayon, tapos dapat talaga magawa na natin siya sa mga araw-araw natin. Pero, syempre, kailangan muna natin siyang i-practice. Hindi po yung parang syempre mabigat po siya sa atin kasi nga bagong gagawin natin sa araw-araw. Pero meron po tayong tinatawag na 21-day habit
trial program. Na kapag ka daw po yung isang bagay is ginawa po natin siya ng consistently for 21 days, eventually magiging habit na po natin to. So, ganun din po dito na sana i-try po natin na i-manage ang ating time wisely so we could have more time with God. And meron pa pong iiwan na verse dito. Ang sabi po sa Ephesians chapter 5 verses 15 to 17. So then, be careful how you live. Do not be unwise, but wise, making the best use of your time because the times are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Yun lamang po ang maikling part na gusto ko pong i-share sa inyo ngayong umaga, and happy Sabbath po.